Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, pinapili ni Niga ang kanyang asawa na si Patro kung sino ang pipiliin niya, ang manok o siya na asawa niya. Dahil yan, nakaisip si Niga para mainis ang kanyang asawa. Nung nasa farm na sila ni Marciana, tinawagan niya ito para sabihing nasa farm at kumakain ng manok. Nag-usap ang mag-asawang Marciana at Segundo na kausapin ang kanilang anak. Pero sinabi ni Niga na siya na ang bahalang magpaganda ng kanilang farm at nangangailangan ng 1 milyon. At ngayon, sa pagpapatuloy ng ating kasaysayan na pinamagatang Sa Bungiro na Amo, dito sa ating dula, Super Pipita. Napaimbing ang tulog ko. Maaga na pala. Nagugutom ako. Makalam ng sikmura ko. Paanong hindi ka nagutom? Hindi ka naghapunan? Parang mantika kung matulog ka. Ginigising nga kita eh. Sarap ng tulog mo. Naghihilik ka pa. Ganun ba? Alam ko na. Napagod akong nagmaneho kaya nakatulog ako kaagad. Biruin mo naman yung nilakbay natin na sumundo kay Pipita. Makinig ka sa sasabihin ko. I-develop ko yung farm at kailangan ko ng 1 milyon. Ano? Napakalaking halaga naman yan. Magpapatayo ka rin ba ng resort sa farm? Wala ka nang pakialam kung ano ang gagawin ko doon sa farm. Basta, bigyan mo ako ng 1 milyon. Paano na kaya ito? Mababawasan ng perang hawak ko. Pang derby ko yun. O ano? Bibigyan mo ba ako o hindi? Hindi ka na nakaimik yan. Kaya mong ipatalo sa sabong ang daang-daang libong piso? Hindi mo ako mapagbigyan sa kahilingan ko? Kailan mo ba kailangan ng 1 milyon? Kung meron na ngayon, di ibigay mo na sa akin. Nasa bangko pa ang pera ko. Huwag mo akong pinaglololo, kompatro. Totoo. Nasa bangko pa. Magwi-withdraw ako bukas. Promise. Sige, pangako mo yan.
Pagagandahin ko ang farm. Hindi lang puro manok ang makikita mo doon. Ha? Oh, bakit? Nabigla ka yata. Nag-aalala ka ba? Oras na mapaganda ko ang farm. Kahit isang manok, wala ka nang makikita doon. Bakit hindi ka mapakali dyan, Marciano? May nagaway naman bang kapitbahay? Ang mag-asawa, narinig kong parang may sinabi si Nega. Mukhang hindi nagbibiro. Siya na daw ang bahalang magpaganda sa farm. Oh, hindi nagbibiro yun. At yan ang bahala sa farm. Ikaw talagang matanda ka. Ginagaya mo lang ang sinasabi ko. Kung magandang plano ni Nega, bakit kailangan pa nilang pag-awayan yan? Talagang maganda. At sana, hindi na nila pag-awayan yan. Oo, sana hindi na nila pag-awayan yan. O ano, ikaw ngayon ang napanganga. Bakit? Ikaw lang ba ang marunong manggaya? Ha? Alam mo na ang pakiramdam. Ay, matutulog na nga ako. Matutulog na rin ako. Alam mo, kapag nainis ako, doon sa kabilang kwarto ako matutulog. Ikaw naman, naglalambing lang ang tao. Masyado kang matampuhin. Huwag kang mag-alala. Hindi na siguro mag-aaway ang mag-asawa. Kasi tapos na ang kanilang usapan. Nakapag-uusap na sila. Ba yung sinabi ni Nega sa akin kagabi? I-develop daw yung farm. At kapag na-develop, kahit isang manok daw, wala na akong makikita doon. Oh, paano na kaya ito? Itong kape niyo, sir. Salamat, Pipita. Nakahanap yata kami ng katulong na maagang nagigising Nakipagsabayan ka yata sa mga manok na bumaba sa kanilang kulungan. O nauna ka pang nagising? Hindi naman po. Kayo din po, sir. Ang aga niyong nagising. Talagang ganito ang manok kung gumising. Ay, negosyante. May kasabihan nga tayo. Early birds catches early worm. Kaya maaga tayo. Ganon po ba, sir? Inumin niyo na yung kape niyo habang mainit pa. Ihahatid ko kayo sa opisina, Daddy. Kayo muna ang bahala doon. Babalikan ko na lang kayo doon. May importante ka bang lakad ngayon? Importante na nga, mahalaga pa, Daddy. Kasi milyones ang pag-uusapan namin. Milyones. Talagang ang mahalaga kung ganun. Papalapit na ang derby, Daddy. Kailangang may handa ko ang mga manok kong panabong. Kailangang ako ang makakuha ng papremyo. At Bryce? Oo, Daddy. Ang mapapanalunan ng champion. Maganda kung ganon. Kung sakaling mapadaan si Nega sa opisina at hanapin ako, kayo na ang bahalang magdahilan. Sige, ako nang bahalang magdahilan sa kanya. Ano daw? Ako ang ipapasubo ni patron ito. Bago ako lalabas ng bahay, Pipita, may sasabihin muna ako sa iyo. Linisin mong maigi yung kwarto namin ni Patrong, ha? Ayaw kong makakita ng kahit anong kalat. At labhan mong lahat ang marurumi naming damit na nasa laundry basket. Opo, madam. Baka opo ka ng opo dyan. Mamaya pagdating ko,
hindi mo nagawa ang mga pinag-uutos ko. Malilintikan ka sa akin. Ay, hindi po, madam. Ang sama naman ng among ito. Nager. Oh, saan ka pupunta, Nega? Magpapatulong ako doon sa isang kaibigan ko para sa pagpapaganda ng farm. At maghahanap na rin ako ng mabibiling baka at kambing. Tamang-tama, nai-withdraw na ni Patro ang pera sa bangko. Magkita na lang tayo doon sa opisina kung ganon. Pupunta ako doon mamaya. Oh, halika na, Pipita. Isarado mo ang gate. Aalis na ako. Pasensya ka na sa manugang ko, ha, Pipita. Talagang ganun kung magsalita. Parang nagagalit lagi. Napansin ko nga po. Yan din ang talagang napansin ko sa kanya kanina. Kung makapag-utos, wagas. Sa bagay, hindi ko siya masisisi. Amo ko siya. Iniintindi na lang namin ng asawa ko ang kanyang pag-uugali. Masayang kausap si Uncle Segundo. Pati na rin si Sir Patro. Mabait siya. Mabait ang aking anak. Huwag mo lang pababayaan ang kanyang mga manok na panabong. Di ba may pinagbilin sa'yo? Opo, madam. Pakainin ko daw po yung mga nakataling alaga niya. Mabuti at hindi narinig ni Nega ang ipinagbilin sa'yo ni Patro. Hindi naman po. Kasi pabulong niyang sinabi sa akin. Napakainin ko daw ang mga nakatali niyang manok. Allergic kasi si Nega sa mga manok ng aking anak. Pero nag-usap na silang dalawang mag-asawa. Kaya wala nang problema. Gagawin ko na ang nilutos ni Madam Mega. Mahirap na kapag mapagalitan ako. Baka saktan pa niya ako. Ay, huwag naman sana. Sayang yung kinatay ni Indang na manok. Nangihinayang ako doon. Pero mabuti na lang at may napili na akong kapalit niya. Teka. Wala pa naman si Akyong na kinausap ko. Siya sana ang kasama kong magkukondisyon sa mga pangderbing manok ko. Ay, ang bagal talagang kumilos ng taong yun. Tatawagan ko sana pero baka naman nagdadrive. Baka madisgrasya pa. Kasalanan ko pa. Iti-text ko na lang. Bakit mag-isa ka lang dito? Di ba magkasama kayong lumabas ng anak mo? Saan nagpunta? Pumunta sa farm. Ikukondisyon daw yung manok na panabong para sa nalalapit na derby. Mamaya pa na darating dito. Ano? Sinuway mo sana. Pinigilan mo. Paano ko siya susuwayin? Mahigit 1 million daw ang pot price o pot money. Pero may usapan silang mag-asawa. Hindi mo ba alam? Ayan na si Niga. Ano bang usapan nila? Akala ko madadatnan ko si Patro dito sa opisina, Daddy, Mami. Ngayon yung ipinangako niya sa akin, na i-withdraw niya yung 1 milyong piso. Ano? Paano ito, Marciana? Anong sasabihin ko? Bakit ka natatakot sa manugang mo? Kuwan. Nasa farm daw si Patro. Ano? Talagang ginagalit ako ng taong yun.
Wala na siyang makikitang manok kapag nagkataon. Ano? Mag-ingat ang lalaking yun. Pupuntahan ko sa farm. Lalasunin kong lahat ang kanyang mga manok. Patay kang naglason. Ay, baka nasa daan na yon at dumaan na sa bangko. Hintayin mo na siya dito. Baka dala na ang 1,000,000 pesos na hinihingi mo. Hello, darling. Darling yung mukha mo. Ah, Anong napag-usapan natin kagabi, ha? Nakalimutan mo na ba? Gusto mo bang katayin ko lahat ang mga manok mong Texas? Huwag naman. Malapit na ang derby. At 1,000,000 ang pot price doon. Aha! Kaya pala ayaw mong ibigay sa akin ang 1,000,000. May pinaglalaanan ka pala. Para sabihin ko sa'yo, walang kasiguraduhan yung derby. O ano? Gusto mong magpakulo na ako ng tubig, ha? Wag. Mahigit 50 ang Texas ko. Winning breed lahat yan. Sayang. Darling, honey. Naku. Mukhang hindi nagbibiro si Nega. Nandito na ako sa bangko ngayon. Magwi-withdraw na ako. Habang pila. Sana mahintay niya ako. Ang tagal mong magbukas ng gate, Pipita. Huwag mo nang isarado, Lalabas din ako mamaya. Muntik ko nang makalimutan ang briefcase ko sa pagmamadali ko. Sir, isarado ko lang ang gate. Baka may biglang pumasok na hindi natin kakilala. Masalisihan pa kayo. O sige. Ikaw ang bahala. Patro! Ang tagal mo naman dyan sa labas. Bakit kasi kinakausap mo pa si Pipita? Bakit nga ba kasi kinakausap mo ako, Pipita? Nagagalit na si Nega. Baka hindi lang sigaw ang marinig ko sa kanya. Sige. Isa! Pumasok na nga si Sir Petro. Binilangan pa ni Madam. Ay, ang tapang talaga. Ito naman si Sir Petro. Sinisi pa ako. Ano ba yun? Traffic na nga. Mahaba pa ang pila. Huwag mo akong ginagalit. At huwag mong bilugin ang ulo ko. Alam mo ba, tinawagan ko si Akyong. At ang sabi niya, kaaalis mo lang daw sa farm. Ano yung sinasabi mong traffic at mahaba ang pila, ha? Talagang mautak ka. Hindi ka maisahan. Ito ang pera. 250,000 lang yan. May limit kasi ang bangko. Baka binawasan mo pa ito. Hindi. Marami akong pera. Oo, marami kang ang pera. Pero hindi mo pa nahahawakan. At kung hindi ka titigil dyan sa kasusugal mo, baka mamalimos ka sa lansangan pagdating ng panahon. Hindi na nakabalik si Patro dito. Baka may masamang nangyari na naman sa kanilang mag-asawa. Bakit kaya hindi na nakabalik? Ano kayang nangyari sa kanilang dalawa? Ano ka ba, Segundo? Ninenervyos na nga ako dito. Niloloko mo pa ako. Sinusundan mo lang sinasabi ko. Huwag ka kasing nervyosin. Kung basketball o kaya ay boxing, na doon naman si Pipita na mag-referee. Alam mo naman na walang sinasanto ang manugang mo. Baka madamay pa si Pipita kung papagitna yun.
Oh, Ikaw nga lang takot ka sa manugang mo. Si Pipita pa kaya? hindi sa natatakot ako sa kanya. Nirerespeto ko lang bilang manugang. Kapamilya na natin yon. At intindihin na lang ang kanyang pag-uugali. Hindi pa naigarahin ni Sir Patro yung kotse niya, Auntie Uncle. Kasi mula nung dumating, hindi na siya lumalabas ng bahay. Kumusta silang mag-asawa habang wala kami? Nag-away ba sila? Hindi ko po alam. Kasi pagdating ni Sir Patro, dumiretso siya sa kanilang kwarto. Hindi mo talaga malalaman kung may nangyayari sa loob ng kanilang kwarto. Lalo na kapag nakasarado. Yun lang kung may kalabog kang maririnig. Eh, Oh, ikaw, segundo. naiwan ko muna kayo, ma'am. May gagawin ako. Tatanungin ko nga si Patro kung hindi na niya igagarahe ang kanyang kotse. Oh, nakapagtataka, Patro. Katatapos mo lang kumain, humiga ka na kaagad. Kung ayaw mong palaki ng tiyan mo, ako na lang magpapalaki. Ayaw kong magkaroon ng puson. Baka ipagpalit mo pa ako sa mga manok mo. Nagsiselos ka sa mga manok ko? Samantalang lalaki ang mga yun. Walang matres ang mga yun. Walang inahin, puro Texas. Ang galing mo talagang magpalusot. Matutulog na ako para hindi ako mapuyat. At 3 araw mula ngayon ay magaganap na ang derby. Sunod-sunod na. Mapupuyat na ako. Hindi! Ha? Walang makikipag-derby. Wala! Ha? Ano ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng 1 linggong kasaysayan na ating pinamagatang Sabungero na Amo. Dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat para sa radyo ni Delfin Dumayas at sa direksyon Lete Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!